The Honorable Rodriguez. Yeah, Madam Chair, I have read the consolidated verified answer and I'd call Telam with caution. And certainly I would express my disappointment with the legal team of the Vice President, who has 16 lawyers who have signed this particular answer. 16 lawyers. Tapos yung sagot po, parang tinipid. Meron kang gano'n na karaming lawyers, no? Tapos yung sagot, tinipid. Putang inang yan. Ayan na, so hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, like na po kayo dyan. Share this video, and tuloy po tayo. In an answer, the grounds which were averted to in the third complaint, 6 grounds, should have been answered one by one. Because there is a finding by the committee of sufficiency in substance of the 6, although I would like to state that of the 6, I find that those with substance sufficiency is the first and the fourth ground. The other 4 are not. But however, since the committee voted for the entire third complaint to be sufficient in substance, it behooves upon the lawyers. I have been, I was a practicing... Sufficient in substance. So, yung pangatlong impeachment, mga pre, ay tuloy-tuloy po yan. At saka, dalawa po yung sufficient in substance eh. Lawyer before, and quite some time, and I have met many of the lawyers of the Vice President. They're very good. However, in this case, there is no answer to the 6 grounds of the third complaint. Sa third complaint. Ito nakikita ko dito mga pre. Parang pasimpleng pag-iwas ito ni Sara Duterte. Sa totoong problema niya na ginawa niya, no? Sa mga pagbabanta niya, sa panunuhol niya, 'di ba? Sa confidential funds na questionable. Pasimpleng pag-iwas po ito ni Sara Duterte, mga pre. Yung mga sagot niya walang kwenta eh. 'Di ba? Ampaw. So, dito pa lang po, ang dami-dami, may mga lawyers ka na nasa paligid mo, tapos poor quality yung sagot mo, o walang kwenta, 'di ba? Sa bagay, kung totoo nga naman yung inaakusa sa'yo, 'di ba? Wala ka talagang may isasagot. Kahit magpalusot ka pa, wala ka talagang may isasagot. 'Di ba? Nga ka talaga. And also, no direct answer to the 5 grounds. There were 8 grounds in the fourth complaint, but the 6 to 8 complaints were found by the committee to just be corroborative to the first to the 5th grounds. In the fourth complaint, I find that the first 2 yan, may nakapin dyan sabi dito, bugok mo. Tingnan natin yung pagmumukha nga nito. Tingnan natin. Yung bugok, yun yung, yung si Inday Sayad. Inday Sayad Duterte, yun yung bugok kasi binigyan ng chance para sagutin yung mga tanong, no? Yung mga inaakusa sa kanya, hindi niya sinasagot. So ngayon, yung nagsasabing bugok sa atin, pakita po natin yung pagmumuka. Okay? Alam mo naman ako, mukhang nagkamali ka ng channel na pinasukan, pukin ng ina mo ka, matanda ka. Ito, papakita ko lang po sa inyo para tayo, masaya tayo dito pag may pulutan tayo. Kasi ako po, hindi ako papayag ng walang paglalaruan dito sa aking account. Okay? Mamaya na yan. Dito muna tayo. Isi-save ko lang tong itong sa akin. Itong pagmumuka, no? Bugok, bugok mo, sabi sa akin, mga pre. Tingnan natin kung sino yung bugok sa ating dalawang pukin ng ina mo ka, matanda ka. Yan po yung matandang ito, Kita niyo yung pagmumukha nito? Alam mo matanda ka, magsasabi-sabi kang bugok, tapos ganyan ka lang ganyan ka kababaw mag-isip, mamamatay ka na, lalamunin ka na ng lupa, tapos, poor quality pa yung pag-intindi mo. Bobo ka, pukin ng ina mo, gusto mo tagdarin kita ng
Oh, suntok sa pagmumukha mo. Bobo. Di ba? Kaya ikaw, mag-ayos-ayos ka. Baka mamaya, paglabas mo ng bahay, mamatay ka bigla. Oh, magbago ka na. Utang ina mo. Baka ikamatay mo to. Hayop ka. Ha? Anong bugok mo? Pukin ang ina mo. Ha? Hindi nag-iisip itong kupal na hinayupak na matandang ito. Kaya, ikaw, pag mag-comment ka, ayusin mo ha. Oh, hindi ka uubra sa akin, pukin ang ina mo. Pag umpugin ko kayo ng misis mo eh. Oh, papakita mo to sa misis mo. Sabi, paktiyo ng misis mo. Oh, kita mo to, magganyan ka. Salsalin mo yung bilat ng misis mo. Oh. Tarantado ka. Umayos ka ha. Oh, patay na, wala na, hindi na nag-comment. Utang ina. Ginaganahan pa ako sa'yo na matay ka na bigla. Mabuhay ka! Nasaan na? Wala na. Wala na. Patay na. Na-high blood po. Oh, send na lang ako sa pangkape. Send mo Gcash sa akin. Oh, send ako pangkape para may ambag naman ako sa lamay. Sige na, tuloy na tayo dito. Hayop ka talaga. Dito na po tayo. Is in substance, the three do not. But I, therefore, am surprised that in this particular case, there is no discussion per ground, and therefore would not give us the real answer of the respondent to the 6 and 5 grounds. 6 in the third complaint, 5 in the fourth complaint. However, Mr. Chair, reading this, there is indeed, I'm only interested in the answer on the 125 million confidential funds in 2022 of the Vice President. And there is an answer. Oh. This is paragraph 24. This is page 5 of the answer, consolidated answer. For this 125 confidential funds, the only answer of the Vice President is that in its deliberations of the Saballa and Cabrera complaints, this committee disregarded the petition for review in Sara Z. Duterte versus Nilda B. Plaras, docketed as COA CP number 2024-0194 before the Commission on Audit, COA, Commission proper. Notwithstanding that the subject of that appeal is the notice of disallowance involving the same confidential funds that constitute the principal basis of the accusations therein, significantly, the matter remains pending and unresolved, and any ruling of the COA would, in any event, remain subject to final judicial review of the Supreme Court. A bare answer to definite allegations, ultimate facts in the third complaint and the fourth complaint. So, but this also would, at the same time, provide the committee the obligation to hear the case, to hear the COA on precisely. Because I have heard the Vice President say that Merry Chris Piatos will be explained. Pero sa mga sagot niya, walang Mary Grace Piatos doon. Hindi niya sinagot yun, hindi niya na-explain yun, yung mga pagbabanta niya, yung papatayin si PBBM, Martin Romualdez, First Lady Lisa Marcos, Mary Grace Piato, sino-ano, tempura, may tempura pa, di ba? Wala doon sa kanyang mga sagot. Ang dami-daming nakapaligid sa kanya na mga lawyers, pero yung sagot, parang, pasang, kung ikaw ay nag-aaral, no? Parang pasang-awa lang ba, di ba? Sumababa po, walang kwenta. So, sa tingin ko, bakit po kaya nagkakaganito yung sagot ni Sara Duterte? Simple lang ha. Kasi kung ang inaakusa sa'yo ay totoo, magpapanik ka talaga. Kahit siguro yung mga nakapaligid sa'yo, mga lawyers, hindi nila alam yung isasagot sa'yo. Kasi kung magsisinungaling sila, mabilis pong yan. Kumbaga, malalaman po yan. At mapapahiya lang lalo si Sara Duterte, di ba? So, kung totoo po yung inaakusa dito kay Sara Duterte, talagang yan,
magpapanik yan. Kahit makikita natin sa harapan ng camera, siya'y naka-smile, di ba? Masaya siya, pero sa pagkatao niya, sa kanyang atay, buto, laman loob, durog na durog po yan. Kasi weak kasi yan si Sara Duterte. Ang yabang-yabang magsalita, pero yung kanyang mga sinasabi, hindi niya kayang panindigan. Di ba? Wala. Weak ka. Oh, hindi mo kayang panindigan. O yung sinasabi mo kay PBBM, hindi mo masagot-sagot. Yung Mary Grace Piato, sabi mo, sasagutin mo, i-explain mo. Nasaan yung explanation mo? Nasaan yung sagot mo? Wala, Sara Duterte. Dahil bobo ka. Bobo. Oh. Bobo kang vice president ka. The 11 days will explain of the 125 million. But unfortunately, it's not here. But Walang explanation. 125 million, paano ginastos? In 11 days, bakit ganon? Biglang nawala. No explanations. Sarap ng buhay. Wow! Grabe, no? Tibay ng mukha ni Inday. Tapos ano pa? May gana pang tumakbo bilang presidente ng mga tanga. Ay, sorry. Presidente ng Pilipinas. Tapos, explain mo muna yung 11 days na yan. Confidential funds. Bago ka magdesisyon na, ay, Sara Duterte, tatakbo bilang presidente ng mga DDS. Wala. would say that there is an answer, but precisely it does not have the facts that would constitute the real answer, so a hearing would be required on this particular matter. There is therefore sufficiency of ground for the ground of the 125 million confidential fund. Next, the next one where there are just two grounds that I'm saying there is sufficiency and substance. The next one is the threat against the president, the first lady, the Speaker of the House, Martin Romualdez, by the Vice President of the... May threat siya, tapos kinabukasan yata, sabi niya wala daw siyang sinabi. Na-amnesia. Higop ka mo ng fentanyl siguro. Kasi di ba si Digong, pag nakaka-fentanyl yan, lumalakas. Nagiging kondisyon yung utak. Si Sara Duterte nakalimot eh. Baka lang naman, baka kailangan niya ng ganun. the Republic of the Philippines. The only answer here is on page 9, paragraph 53. This is the only thing that would answer those ultimate facts stated in both the third complaint and the fourth complaint. And may I read, therefore, the answer of the respondent to this threat. It says here, the impeachment complaints likewise brazenly accuse the Vice President of entering into a supposed contract to kill. Yet, they fail to present any shred of proof that any such contract ever existed. Instead, complainants rely on exaggerated conclusions dressed up as fact. With very short answer, Madam Chair, this therefore requires, to me, a hearing on this particular issue, which is ground number 4 in the third complaint and ground number 2 in the fourth complaint. So as far as these two, Madam Chair, I find there is sufficient grounds to continue with the hearing of this case. And since the others were not also, Madam Chair, the others were not clearly answered to, ground by ground, then the decision of the committee stands that there is sufficiency and substance in all the 6 grounds under the complaint, the third complaint, and the 5 grounds under the fourth complaint. Thank you, Madam Chair. So, ayan, mga DDS, alam ko may DDS dito. Nakita nyo, napanood nyo ang video ito, mga DDS. Hindi masagot-sagot ni Sara si Mary Grace Piato's confidential funds. At hindi po malinaw yung iba pa niyang sagot. Malabo pa po sa laway ni Banang. Yung sagot ni Sara Duterte dito. Halatang halata na itong mga sagot ni Sara Duterte, yung mga malabong sagot niya dito, ito'y pag-iwas. Okay? Binibigyan siya ng karapatan na sagutin to eh. Pero, parang pasimpleng pag-iwas ba?
Para hindi masyadong halata. Ang mga dides, partida ha, may mga lawyers na yan si Sara Duterte, pero hindi pa rin niya masagot yung nilalaman ng impeachment laban sa kanya. Diba? Hindi niya masagot yon. So, paano na? Akala ko ba, kayo yung nasa katotohanan? Akala ko ba, the best vice president yan? Pero anong nangyari? Ang the best kasi, yung may utak at kayang sumagot. Pero ito, hindi niya kayang sumagot. Pati yung pulutan ko, dinadamay No? Si Piatos, kasi kamag-anak nun, si Happy Dummy. Si Piatos kasi, pulutan ko yan, dinadamay nyo pa. Diba? Mapulutan ko nga yan mamaya. O kayo, anong reaction dito mga pre? Sasabihin yung matalino si Sara, san banda? Yan ha, partida, may mga lawyers pa yan. Hindi niya masagot. Sabay-sabay tayo magsabi ng bobo ka, Sara. Yun lang. Ha? Hindi niya masagot. Nagtatawanan niya yung Pangulo. Pag tinatanong yung Pangulo, syempre yung Pangulo, sumasagot ng maayos yan. Pinagtatawanan niyo, sasabihin niyo pa, bobo yan si BBM. Si Sara Duterte, nangyari. Di makasagot. May mga lawyers na yan, ha? Pag ambush interview naman kay Sara, pag tinatanong, Sara Duterte, ano masasabi mo sa ganito ganyan? Sa susunod na lang ko. Ang inang yan. Walang may sagot Sa susunod na lang. 16 lawyers plus kahit nga, pagpalagay natin 16 lawyers siya, di ba? Pagpalagay natin kahit 2 lawyer nga lang dyan Anong kailangan dyan? Sagutin ng maayos, di ba? Wala talaga. Siya pa kaya may ganun karaming lawyers tapos 400 bodyguards na kaganyan mga bodyguards niya, Ganyan. Utang ina, nung tinignan ko yung video sa malayuan, si Sara Duterte dumaan sa gitna ng bodyguard. Wala naman tao sa gilid! Grabe. Matalino sa kabuang siguro. Siyempre. Bagay si Sara mag-wrestling. UFC boxer ba yun? Kasi sinuntok yung sheriff sa Davao ang tapang-tapang niya doon kasi sila daw kuno yung hari sa Davao at syempre may mga bodyguard siya. Subukan nyo yan. Si Sara Duterte walang bodyguard, suntukan sa loob ng ring. Baka upakan siya nung sheriff, no? Na binugbog niya nun. Baka hindi makaporma yan si Sara. Matatapang lang yan kasi may mga bodyguard yan. Nako. Magtikol ka na lang digong sa Hague. So kayo, ano reaction dito mga pre? Ayan, comment down below para pumabasa natin yung inyong kanya-kanya komento. Maraming salamat po at yun, no? Hanggang dito lang muna yung ating live mga pre. Maraming salamat sa pagsama sa atin. Abangan mamaya may mga upload po tayo at yun. Maraming salamat sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe. May TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo. And sana po ay magkita-kita tayo sa upload natin mamaya. Ayan.